Gaano ba kasaya ang magkaroon ka ng mga kaibigan at mga kabarkada? Ikaw ba may mga friends ka, may group of friends ka na masasabi mong masasandalan mo sa hirap at ginhawa? Parang ganon? Nako, isang napakagandang kwento ang handog ko sa inyo for today's video. Yes, totoo yan. Napakaganda, heartwarming. So, alam kong ma-inspire ka na tawagan at kumustahin ang iyong mga childhood friends o mga barkada mo na nakasama mo sa hirap at ginhawa noon. Grabe. So, ang nakikita nyo ngayon or makikita nyo ngayong mga pictures ay pictures namin ng iba kong mga ka-friendship. So, yun ang makikita nyo sa videong ito dahil wala pa rin tayong video sa ngayon. So, eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Iba't iba ang kwento ng iba't ibang tao. Pero may mga kwentong magkakarugtong. May mga kwentong magkatahi sa isa't isa. At yun ay ang kwento ng isang pagkakaibigan, isang samahan, at isang barkadahan na walang iwanan. Dear Mama Mia, hindi ko na po maaalala kung anong petsa noon, pero malinaw pa rin sa utak ko kung paano kami nagsimula. Grade 1 ako noon, payat at napakatahimik na bata. Laging may baong pandesal na may palamang asukal. Umupo ako sa pinakadulong upuan ng classroom kasi doon lang ang bakante. Tara, tabi ka dito. Boses yun ni Bogs. Mataba, maingay, pawisin, pero laging may baong ngiti. Katabi niya si Lina. Maikli ang buhok, laging may dalang papel at lapis kahit saan man magpunta. Sa likod naman namin ay si June. Tahimik lang tulad ko pero laging nagmamasid. At sa kabilang row naman ay si Marco. Pogi na, kahit bata pa lang. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagkakaupo ko sa tabi nila ay ang magiging simula ng 3 dekada naming pagkakaibigan. Sa recess, sabay-sabay kaming kumain. Pinaghahati-hatian ang baon ng isa't isa. Pinagtatawanan pa namin ang baon ni June na lagi na lang tuyo. Mamamatay ka sa alat niyan balang araw. Biro ni Bogs sa kanya. Tumahimik ka nga. Kau nga dyan puputok na sa sobrang taba. Balik naman ni June at nagtawanan kaming lahat. Walang arte, walang plastikan. Masaya lang. Noon ko unang naramdaman na may lugar ako. Elementarya pa lamang kami, pero kung mangarap kami ay parang ang lalayo na kaagad. Ako, magiging doktor ako, sabi ni Lina habang nagdo-drawing ng puso. Ako naman, magiging modelo at artista ako, sigaw ni Marco. Ako, may-ari ng isang malaking karinderya, seryosong sabi ni Bogs. Napatingin kami sa kanya. Karinderya? Bakit naman karinderya? Kasi araw-araw may ulam. Nagtawanan ulit kami. Ako, tahimik lang ako noon. Ikaw ba? Tanong ni June sa akin. Nag-isip ako kung ano ba ang gusto kong mangyari sa future ko. Gusto ko lang na hindi tayo maghiwa-hiwalay. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko, Mama Mia.
Pero biglang tumahimik ang mesa. "Loko ka," sabi ni Bogs sabay hampas sa balikat ko. "Hanggang pagtandaan na tong pagkakaibigan natin, oy." Tumango silang lahat. Hindi namin alam noon kung gaano pala kahirap tuparin ang pangakong iyon. Noon, ang pinakamabigat na naming problema ay naubusan ng chalk ang teacher. Napagalitan kaming buong barkada dahil maingay kami. Hindi kami napili sa groupings. Yun ang mga simpleng problema namin dati. Kapag umuulan, sabay-sabay kaming tumatakbo pa uwi. Kapag may assignment, sabay-sabay kaming nagkokopyahan. Kapag may umiiyak, sabay-sabay naming inaasar ang isa't isa hanggang sa tumawa na ulit. Yung kanina lang ay nagngangawa sa pag-iyak. Wala kaming alam sa kung gaano pala kakomplikado ang totoong mundo. Wala kaming alam sa hiwa-hiwalay na pamilya. Wala kaming alam sa problema sa pera at utang. Wala kaming alam sa pagkawala. Wala kaming alam sa kamatayan. Ang alam lang namin noon, tuwing uuwi na kami ng bahay, bukas ay magkikita-kita ulit kami. Grade 6 na kami noon. Doon nagsimulang pumasok ang mga bagay na hindi na kayang solusyonan ng biruan at tawanan. Si Lina, hindi na sumasabay sa aming pauwi. Si Marco naman, naging suplado na. Si June, mas lalong tumahimik. Kasi magkakaiba na kami ng section noon eh. Isang hapon, nakita ko si Lina na umiiyak sa likod ng bakod ng school. "Huy, anong nangyari?" tanong ko sa kanya. Tumingin lang siya sa akin. Hindi siya sumagot kaagad. "Maghihiwalay na raw sila mama at papa," sabi niya sa akin makalipas ang ilang segundong pananahimik. Hindi ko alam ang sasabihin ko noon, Mama Mia. Wala naman kasi kaming handbook para sa ganung sakit. Walang handbook para malaman ko kung ano ang dapat kong sabihin sa kaibigan ko. Ang ginawa ko ay umupo lang ako sa tabi niya. Doon ko unang natutunan na minsan, ang pagiging kaibigan ay ang pananatili mo sa kanyang tabi kahit wala kang sagot sa kanyang mga tanong. Kahit wala kang masasabi sa kanyang mga hinaing. Bago ang graduation, ay nagkaroon ng pagkakataon na nagtipon-tipon kami sa playground ng school. "Magha-high school na tayo," sabi ni Bogs. "Baka iba-iba na tayo ng school." Tumahimik kaming lahat. "Pero kahit na anong mangyari, dito pa rin tayo babalik ha," sabi naman ni June. Nagkamayan lang kaming 5 matapos ang maikling pag-uusap na yon. Ang hindi namin alam na ang mga susunod na taon pala ay dudurog sa bawat isa sa amin. Pero kahit na ang mga taon na yon ay dudurog sa amin, hindi naman namin hahayaan na ang mga taon na yon ay sisira ng tuluyan sa aming mga pagkatao at sa aming samahan. Mama Mia, tama nga ang sabi nila na ang mga kaibigan na totoo ay hindi madaling hanapin, hindi madaling matagpuan. At ang tanging constant lang sa mundong ito ay ang pagbabago.
Magbabagong hindi ko alam na magiging simula pala sa pagbabago rin ng aming pagkakaibigan. Unang araw ng high school, iba-iba na ang suot naming mga uniforme. Iba-iba na kasi ang paaralan naming lahat. Pero iisa pa rin ang meeting place namin. Yung lumang tindahan sa kanto, sa tapat ng elementary school namin. Si Bogs sa public high school nag-aaral. Si Lina naman ay sa private school dahil scholar. Sa amin kasing 5, siya kasi ang pinakamatalino sa klase. Si Marco, sikat na sa school sa bayan. Dahil habang tumatagal, habang nagbibinata siya, ay lalo pa siyang pumupogi. Lalong gumagwapo, kaya lalong dumadami ang nagkakagusto sa kanya. Si June naman ay tahimik pa rin. Pareho lang kami ng school na pinag-aaralan ni June. Ayos ka bro ah, biro ni Bogs kay Marco nung minsang magkita kami sa aming tambayan. Para ka na talagang artista ngayon. Parang natutupad mo na rin yung pangarap mo dati nung mga maliliit pa tayo. Ngumiti lang si Marco. Pero may bago sa kanya, Mama Mia. May nag-iba sa kanyang paningin. May nag-iba sa kanyang tingin. May nag-iba sa kanyang mga kilos. Ewan ko, parang nagkaroon na siya ng konting yabang. Parang nagkaroon na siya ng distansya sa amin. Na para bang ayaw na niya kaming makasama ng matagal. Nung una, sabi ko, baka ako lang yun. Baka ako lang ang nag-iisip ng ganon. Hindi ko pa pinapansin noon masyado ang mga napapansin kong pagbabago kay Marco. Akala ko kasi, Mama Mia, normal lang yon. Akala ko kasi ganun lang talaga. Kapag nagbibinata ka na. Ang hindi ko alam, yun na pala ang simula ng aming pagkasira. Second year high school, nang unang umamin si Marco kay Lina. Hindi sa harap namin siya umamin, syempre. Hindi ko alam kung naging dramatic ba ang pag-amin niya kay Lina tungkol sa kanyang tinatagong damdamin para dito. Tahimik lang ang naging pag-amin niya, pero ramdam naming lahat. Bigla-bigla kasi itong si Marco na lagi na lang hinahanap-hanap si Lina. Kapag naman nagkikita kami at kapag nahuhuli sa pagpunta si Lina, ay lagi talagang hinahanap ito ni Marco. At bigla, may nararamdaman na kaming parang may lihim sina Marco at Lina. Parang may hindi sila sinasabi sa amin. Parang may pinag-uusapan silang sikreto na sila lang dalawa ang nakakaalam. Hindi naman ako galit, Mama Mia. Hindi rin naman galit si Bogs. Kasi iniisip ni Bogs, baka iba talaga ang friendship nitong si Lina at Marco. Pero si June, Mama Mia. Si June ay nakaramdam kami ng pagbabago sa kanya. Mas lalo siyang tumahimik. Isang gabi, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko si June. Tinanong ko siya, "Uy June, okay ka lang ba?" Tumango siya, pero hindi tumingin sa akin. "Sigurado ka?" Kasi napapansin ko lately parang hindi ka na sumasama sa barkada. Tapos kapag sumama ka naman, parang wala ka ng imik. Ano ba talagang problema mo?
Hindi siya ulit tumingin sa akin. Si Marco at Lina ba? Tanong ko sa kanya na hindi ko malaman kung saan nanggaling ang tanong na yon. Basta bigla ko na lang naibulalas. Yumuko siya nung binanggit ko ang pangalan ni na Marco at Lina. At dun ko nalaman, may nararamdaman din pala si June kay Lina. Mahal din pala niya si Lina. Hindi niya sinabi sa kahit na kanino. Tinago niya lamang. Nilihim niya lamang at siya lang ang nakakaalam sa kanyang damdamin para sa aming kaibigan. Mama Mia, doon ko nakita na pwede palang masaktan ng tao kahit walang nananakit sa kanya. Pwede palang masaktan ng tao kahit na walang nangaaway sa kanya. Kasi nakita ko kung paano masaktan noon si June. Nakita ko na kahit wala siyang kalaban, pakiramdam niya ay sinasaksak siya sa puso. Isang Sabado ng hapon, schedule iyon para magkita-kita kami. Pero may iba sa hangin nung hapon na yon, Mama Mia. Kakaiba kesa sa dati naming hangin na nilalanghap. Iba talaga ang hapon na yon. May chismis sa school ni Nalina. May nagsabi raw sa kanya na may ibang kasama si Marco. Na may ibang babaeng kaakbay ito, kangitian habang naglalakad. Mama Mia, imbis na mag-happy-happy kami, mag-reminisce at magkwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa amin sa school, pagdating doon ay hindi nagkibuan itong si Lina at si Marco. Uy, ayos lang ba kayong dalawa dyan? Tanong ni Bogs. Hindi sila sumagot. Bagkus ay nagsabi itong si Marco. Mauna na ako sa inyo, sabi niya. At bakit? Pupuntahan mo na naman siya? Hindi napigilang tanong ni Lina. Ano bang pupuntahan? Huwag ka na nga magmaang-maangan dyan, Marco. Halata ka na eh. Marami nang nagsasabi sa akin na may iba kang babae. Hindi totoo yun, sabi ni Marco, pero hindi naman siya makatingin ng diretsyo kay Lina. Masyado naming kilala ang bawat isa. Kaya kahit sino sa amin, nung hapon na yon ay alam na nagsisinungaling itong si Marco. Umiiyak si Lina. Talaga ba? Talaga bang hindi totoo? Kung hindi, bakit ka nagbago? Sigaw niya. Doon ay sumabat na si Bogs. Uy, kung may problema kayong dalawa, ayusin niyo. Huwag niyong idamay lahat. Huwag niyong idamay ang barkada. Biglang tumayo si Marco. Hindi mo kasi alam ang pinagdadaanan ko, sigaw niya kay Bogs. Eh kami ba? Balik ni Bogs sa kanya. Hindi mo ba alam kung anong pinagdadaanan namin, ha? Wala ba kaming pinagdadaanan, Marco? Kung magsigawan tayo dito, parang hindi tayo magkakaibigan, ha? Sigaw ni Bogs. Tumahimik ang lahat. Biglang nagsalita si June. Kung kaibigan ka talaga namin, Marco, hindi mo sasaktan si Lina. Dahil kaibigan din namin siya. At alam mong kapag sinaktan mo siya, masasaktan din kami. Nagkatinginan si June at si Marco ng masama. Matatalas ang tingin na iginawad nila sa isa't isa, Mama Mia. At doon nagkahiwa-hiwalay kami sa unang pagkakataon. Hindi gaya dati na kapag naghihiwalay kami, may usapan ulit kami kung kailan kami magkikita sa tagpuan namin. Kung kailan kami magmi-mini reunion.
Pero sa hapon na yun, wala pong nag-uusap sa kung kailan kami muling magkikita. Tumayo lang ang isa't isa at naglakad palayo sa tambayan na yun nang hindi nag-uusap. Mama Mia, hindi kami nagkausap ng ilang linggo at mas masakit pala yun kaysa sa inaakala ko. Oo, nagkaroon din naman ako ng mga kakilala at kaibigan dun sa school na pinapasukan namin ni June. Pero iba pa rin para sa akin ang pagkakaibigan naming 5. Iba pa rin para sa pakiramdam ko ang nabuo naming friendship. Kasi para sa akin, sila yung ride or die ko eh. Para sa akin, sila yung babalikan ko kahit gumuho pa man ang lahat sa mundo. Para sa akin, sila yung constant ko. Mama Mia, kahit pala inaakala mong constant mo ang mga tao sa paligid mo, kailangan mo pa rin palang mag-move on. Lalo na kapag hindi na kayo nagkakasama ng matagal. Lalo na kapag hindi na kayo nagkakausap. At kapag hindi nyo na halos kilala ang isa't isa. Habang busy kami sa mga love life at high school drama namin, may mas mabigat palang nangyayari sa bahay ng isa naming kaibigan. Si Bogs, umalis ang tatay niya. Nalaman namin, Mama Mia, na hindi pala unang pamilya sina Bogs. Nalaman namin na ang mama pala ni Bogs ay kabit ng tatay niya. At may nauna palang pamilya ang kanyang ama. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang tatay niya dun sa original niyang pamilya at iniwanan sina Bogs. Si Lina naman, tuluyan na talagang hindi naisalba ng kaniyang mga magulang ang kanilang pagsasama at ang kanilang relasyon. Tuluyan nang naghiwalay ang mga magulang niya. At dahil doon, naghirap sila at lumipat sila sa mas maliit na bahay. Si Marco naman, nagkaroon ng ibang mga kaibigan, ibang group of friends, nalulong sa masamang impluwensyang mga kaibigan. Yung mga bago niyang barkada ay hindi namin kilala. Si June naman, nagkaroon ng malubhang sakit ang nanay niya. Single mother lang ang nanay ni June. Lumaki siyang walang ama. Kaya nung nagkasakit ang nanay niya, ay kung saan-saan lumalapit si June. Kung kani-kaninong mga kamag-anak siya humihingi ng tulong. At ako, Mama Mia, ako ay ang naging tagapakinig nilang lahat. Kapag hindi na kaya ni Lina, tinatawagan niya ako, nagsusumbong, humihinga. Ganon din si Bogs, ganon din si June. Si Marco lang talaga ang hindi ko nakakausap dahil may iba na siyang mundo. Mama Mia, wala po akong alam na dapat kong gawin para masuportahan ang aking mga kaibigan. Kaya naman isang tawag lang nila ay nandyan agad ako. Isang tawag lang nila ay to the rescue na agad ako. Habang pinapakinggan ko ang mga kwento nilang tatlo, ay dun ko naisip, hindi pala lahat ng sugat ay nakikita. Minsan pala, lalo na kay Bogs, na napakamasayahin, minsan pala, ang malaking at malalim na sugat ay nagtatago sa mga malalapad na ngiti at malalakas na halakhak. Kahit nagkagulo-gulo na ang buhay ng bawat isa, pinipilit pa rin naming magpatawa. Pinipilit pa rin naming maging masaya. Lalo na kapag nagkikita-kita kaming 4. Oo, 4 na lang dahil hindi na po
pumupunta dun sa aming tagpuan si Marco. Kung pumupunta man, dumadaan lang tapos nagpapaalam agad. Kapag yumaman ako, lilibre ko kayo ng ulam na hindi delata, sabi ni Bogs habang kumakain kami ng kanin at sardinas. Pangarap mo yan sabi ko. Yung ulam na hindi dilata. Tumawa kami. Pero pagkatapos ng tawa, bumabalik ang lungkot. Ganun pala sa high school, Mama Mia, no? Hindi pala tulad sa elementarya. Na kapag naglaro ka ngayon, nadapa ka ngayon, nasugatan ka ngayon, iiyak ka. Pero pagkatapos mong pagpagin yung sugat, pagkatapos mawalan ng mga buhangin yung sugat o bato, tatawa ka na ulit na parang walang nangyari kahit mahapdi pa. Sa high school pala iba. Kasi ang dami ng drama. Ang dami ng pagdadaanan ng buong barkada. Hindi na nadadala sa pagpag. Minsan pinipilit mo na lang tumawa. Pinipilit mo na lang magbiro. Pero sa likod ng tawanan na yon, sa likod ng biruan na yon, mabigat ang pinapasan ng bawat isa. Yung masaya lang sa harap para sabihing walang dinadala, merong totoo nahihirapan na pala. Hanggang sa dumating na ang graduation. Siyempre, hindi na kami magkakatabi. Dahil hindi naman kami magkakapareho ng school. Hindi na kami sabay na umuwi pagkatapos ng seremonyas. Si Marco at Lina, hindi na talaga nag-uusap matapos ang naudlot at nasira nilang relasyon. Si June naman, parang laging wala sa mood. Si Bogs, nakangiti pa rin. Pero halata mong pagod. Halata mong malungkot. Pumunta kami dun sa aming tambayan. Nagpicture kami. Buti na lang at pumunta at sumipot naman si Marco. 5 tao. 5 tao na magkakasama pa rin mula nung elementarya. Pero ramdam ko na tila may nawawala na. Bago kami tuluyang mag-enroll para sa college ay nagkita ulit kami dun sa playground ng elementary school namin. College na. Mas mahirap na to, sabi ni Bogs. Tumango kaming lahat. Pero kahit anong mangyari, barkada pa rin tayo sabi ko. Tahimik si June. June, ano sabi mo? Anong masasabi mo? Dapat barkada pa rin tayo. Hanggat may natitira, lagi tayong may babalikan, sabi niya. Hindi ko alam, Mama Mia. Pero ang sinabi niyang yun ay nakatatak talaga sa puso't isipan ko hanggang ngayon. At pagkatapos niyang sabihin sa amin ang bagay na yon, ay tila kinabahan ako. Kinabahan ako sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko o kung anong pangitain ang meron sa mga sinabi niyang yon. Pagpasok ng college ay tuluyan na nga nagkahiwa-hiwalay ang mga mundo naming 5. Si Bogs, tumigil siya sa kanyang pag-aaral. Kasi hindi na pumayag yung asawa ng papa niya na suportahan pa siya. Kaya mas pinili na lang niyang magtrabaho sa palengke para tulungan ang kanyang ina. Si Lina naman, dahil likas talagang matalino tong kaibigan naming ito, scholar pa rin. Engineering sa isa sa mga pinakasikat na university sa aming lugar. Dahil engineering ang kurso, laging pagod, laging puyat. Si Marco naman, pinag-aral ng kaniyang mga magulang sa Maynila. Madalang na siyang umuwi sa amin.
Madalang na rin siyang mag-reply sa mga mensahe ko sa kanya. Si June nag-nursing. Kasabay ng pag-aalaga sa nanay niya. Pinag-aaral kasi siya ng tita niya na nasa Canada. Dahil ang sabi nito, bibigyan daw niya ng trabaho si June kapag nagtapos na ito ng pag-aaral at nakapasa na ng board exam. At ako, nag-aaral lang. Di ko nga alam kung gusto ko ba talaga tong kurso ko na to o kinuha ko lang para matapos na ang pagtatanong ng mga magulang ko kung anong kurso ba ang kukunin ko. Minsan 1 buwan kaming walang usap 5. Minsan naman 1 taon. Pero kapag nagkita-kita kami, kahit ang tagal na panahon na kaming hindi nag-uusap, ay parang kahapon lang. Parang kahapon lang ang huli naming tawanan. Ganun pala ang totoong pagkakaibigan, Mama Mia. Hindi nasusukat sa dalas na pagsasama ninyo, kundi sa lalim ng naging samahan ninyo. Si Marco, ang unang tuluyang nawala sa amin. Hindi man literal, pero nabalitaan na lang namin na hindi din pala naging maganda ang pag-aaral niya sa Maynila. Nalulung siya sa bisyo doon, Mama Mia. Hindi na pumapasok. Nagkanda utang-utang pa dahil sa bisyong pinasukan niya. Hindi ko na siya kilala eh. Sabi ni Lina sa akin isang gabi nung nag-usap kami at nakarating kami kay Marco. Parang iba na siya. Parang hindi na siya yung Marco na kaibigan natin. Sa totoo lang, Mama Mia, gusto naming tulungan si Marco. Gusto namin siyang iahon sa kung anumang putik ang kinasasadlakan niya. Pero paano? Paano namin gagawin yon? Minsan ay umuwi sa lugar namin si Marco. Payat na. At tila may galit na sa kanyang mga mata. Wala na yung Marco na gwapo. Wala na yung Marco na kinaiinggitan ng kalalakihan at tinitilian ng mga kababaihan. Marco, ano bang nangyari sa'yo? Tignan mo nga itsura mo, oh. Hindi na ikaw si Marco gwapo. Biro ni Bogs. Wala kayong alam. Madali lang sa inyong magsalita. Sigaw ni Marco kay Bogs na ikinagkulat naming lahat. Ganun lang naman talaga si Bogs, mapagbiro. Pero bakit? Bakit tila galit na galit naman si Marco? Parang hindi niya naaalala na ganun naman talaga ang kaibigan naming si Bogs. Hindi na lang kami sumagot lahat. Minsan kasi, Mama Mia, ang taong nalulunod na sa galit, kahit sino mang kamay ang umabot sa kanya para tulungan siya, ang akala niya sasaktan siya. Ang akala niya kakantiin siya. Hanggang isang araw, nagkita ulit sina Lina at June. Hindi planado ang pagkikita na yon, Mama Mia. Sa ospital sila nagkita. Nagbabantay si June ng nanay niya. Si Lina naman ay nandun para sa internship. Oo, engineering ang kurso ni Lina. Pero computer engineering. At dun niya napili sa ospital na mag-intern, Mama Mia. Nagkita sila. Tahimik lang sila. Pero ramdam nila nung mga panahon na yon na may mga salitang hindi na kailanman nila sasabihin o kailangang sabihin pa. Hanggang sa una raw nagsalita itong si Lina. Okay ka lang, June? Tumango si June. Ngumiti siya. Yung ngiting sanay ng magpanggap. Yung ngiting alam ko dati na hindi naman talaga yun yung ngiting gusto niyang ialay kay Lina. Isang gabi, Mama Mia, tumunog ang cellphone ko.
Hindi ko sana sasagutin dahil natutulog na ako nung mga panahon na yon. Naistorbo talaga ang tulog ko. Pero nung makita akong pangalan ni Bogs ang nakarehistro, ay sinagot ko yon. Paus. Paus ang boses niya. Pare si June. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Agad akong bumangon. Hindi na nga ako nagbihis at lumabas na ng bahay. Nasa ospital na kami ni Bogs bago maghating gabi. Nakaupo si June sa tabi ng kama ng pasyente. Hawak niya ang pasyenteng nakahiga sa kama. Ang kamay ng nanay niya. Walang salita, walang iyak. Pero nung lumabas na ng tuluyan ng doktor sa kwartong yon, ay dun bumigay ang mundo. Wala na ang nanay ni June. Hindi umiyak si June, Mama Mia. Kami pa nga noon ang umiyak para sa kanya. Iniisip namin, ganun siguro talaga katapang si June. Kasi hindi siya umiiyak eh. Nanay niya yun. Nanay niya na siyang nag-alaga sa loob ng napakaraming taon mula nung nagkasakit ito. Pagkatapos ng libing ng nanay niya, ay hindi na namin makita si June. Hindi na siya sumasagot sa mga text at tawag namin sa kanya. Hindi na siya nagpaparamdam. Sinubukan namin siyang puntahan sa bahay nila, Mama Mia. Pero lagi itong nakasarado. Laging walang tao at nakakandado mula sa labas. Paulit-ulit. Babalik-balik kaming tatlo. Ako, si Lina, si Bogs. Papalit-palit din kami sa pagtawag at pagkontak sa kanya. Pero wala. Hanggang isang araw, matapos ang isang buong taon na hindi namin nakita si June, ay natagpuan ko siya sa simbahan. Gulat na gulat ako sa itsura niya, Mama Mia. Payat na siya, pero tahimik pa rin. Para siyang matandang batang nawawala. Ganon ang description na mas madali kong maibahagi sa inyo. Uy, buhay ka pa pala? Biro ko sa kanya. Huli na nung maisip kong mali pala ang biro na yon. Ngumiti siya sa akin. Eto, pinipilit. Uy June, biro lang yun ha. Ano, kung gusto mo nang kausap, andito lang ako. Andito lang ang barkada para sa'yo. O kung gusto mo, dun ka na lang muna sa bahay. Wala naman akong kasama sa kwarto eh. Alam mo namang maluwag ang kwarto ko dun. Gumiti si June. Pwede ba? Oo naman. Pwedeng pwede. Sige, alika. Kunin natin ang mga gamit mo. Pagdating namin sa bahay ay wala namang reklamo ang mga magulang ko, Mama Mia. Ewan ko. Sadyang ganun lang talaga eh. Simple lang talaga ang buhay ko. Walang masyadong komplikasyon, hindi nang sagaya sa mga kaibigan ko. Pumayag ang mga magulang ko na sa amin muna manatili si June hanggang sa makabangon ito ng tuluyan. Hanggang sa dumating ang balita na kinatatakutan ko talaga, Mama Mia. Na-aksidente ang kaibigan naming si Marco. Aksidente sa motor. Napakabilis daw ng pagmamaneho niya. Lasing pa siya at wala ring suot na helmet. Nasa ICU daw siya, Mama Mia. Yun ang sabi ng kapatid ni Marco kay Lina nung magkita sila. Agad din naman kaming tinawagan ni Lina. At kaming apat, agad na sumugod sa ospital na sinabi ng kapatid niya. Pagdating namin doon, nakahiga siya. Nasa ICU. Maraming tubong nakakonekta sa kanyang katawan.
Isa-isa lang kaming pinapasok sa ICU dahil hindi pwedeng kami lahat. Kailangan ka pa talagang may isuot na parang PPE, Mama Mia, bago ka makapasok dun sa ICU. Noong turno ko na pumasok, hinawakan ko ang kamay ni Marco. Uy, gumising ka na dyan. Di pa tapos ang kwento natin, no? Bulong ko sa kanya. Pero hindi siya gumalaw. Hanggang sa matapos na nga ang oras ko at ibang kaibigan naman ang pumasok. 3 araw, Mama Mia. 3 araw kaming pabalik-balik sa ospital. Halos walang tulugan. Basta't mabantayan lang namin ang aming kaibigan. Sa ika-4 na araw, ay hindi na nakayanan ng katawan ni Marco ang matinding damage ng aksidente sa kanya. Bumigay na ang katawan niya, tuluyan na siyang umalis dito sa mundo. Pumanaw na siya, Mama Mia. Tahimik lang ang silid. Walang sigawan, walang drama. Parang pagod na rin ang mga mata namin sa kakaluha sa loob ng 3 araw na pakikiusap namin sa kanya na bumangon at gumising na siya. Sa libing ni Marco, unang beses kaming nakumpletong 5 sa loob ng napakahabang panahon. Nakumpleto kami pero hindi na nagsasalita yung isa. Akala ko sabay-sabay tayong tatandang 5 sabi ni Bogs habang umiiyak. Si Lina, tahimik lang. Si June naman ay nakatungo. Ako, wala akong masabi, Mama Mia. Ang iniisip ko lamang noon, hindi na pala matutupad ang pangarap ko. Yung pangarap ko nung kabataan namin, na hindi kami magkakahiwa-hiwalay. Doon ko naintindihan, hindi pala lahat ng pangako at mga pangarap ay tinutupad ng panahon. Pagkatapos mailibing ni Marco, parang lahat ay nag-iingat na. Parang lahat ay naisip na napakaikli lang pala talaga ng buhay. Pagkatapos nung libing niya, Mama Mia, mas nagme-message na kami sa isa't isa. Mas nagkikita, mas nagkukwentuhan. Mas pinapahalagahan na namin ang bawat sandaling magkakasama pa kami. Dahil ngayon alam na namin, may mga tao talagang nakatakdang umalis sa buhay mo kahit hindi ka pa handa. Kaya kailangan nasusulit mo ang bawat araw. Kailangan nasusulit mo ang bawat pagkakataon. Pagkamatay ni Marco ay parang may laging bakanting upuan sa bawat kwentuhan namin ng barkada. Kapag may nagbiro, may isang katahimikan pagkatapos. Parang hinihintay namin yung tawa niya, yung halakhak niya. Pero wala na. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, nagpatuloy ang buhay. Si Bogs, nag-asawa na. Nagkaroon siya ng karinderya. Natupad ang kaniyang pangarap. Hindi man kasing laki ng ine-imagine niya nung bata pa kami, at least karinderya pa rin. At least pangarap niya pa rin. Si Lina naman, nakapagtapos. Nung nagtapos siya, ay agad siyang nag-take ng board exam at agad din namang nakapasa. Naging engineer. Pero hindi siya nag-asawa kaagad. Si June ay bumalik na sa bahay nila. Nakabangon na rin siya pero tahimik pa rin. Mas lalong tumahimik. At ako, naging ordinaryong empleyado sa City Hall ng lugar namin. Simpleng buhay, simpleng pangarap.
Di ko nga alam kung pangarap ko ba talaga to o wala lang talaga akong ibang alam na gusto. Pero kahit may kanya-kanya na kaming mundo, kapag nagkikita-kita kami, bumabalik pa rin kami sa aming kabataan. Isang gabi, nag-inuman kami sa likod ng karinderya ni Bogs. Alam nyo, kung buhay pa si Marco, siguradong may karibal ako ngayon sa pag-ubos nitong pulutan. Sabi ni Bogs at tumawa kaming lahat. Si June, baka sermo na naman ang ambag. Sabi ko at ngumiti si June. Matanda na kasi tayo, hindi na pwedeng puro tawa at biruan na lang lagi. Loko, napakaseryoso na ng buhay. Mas kailangan na nga natin ngayon yung biruan, yung kalokohan. Kasi kapag hindi tayo nagsasama-sama, seryoso naman ang hinaharap natin sa araw-araw. Natahimik sila sa sinabi ko. Kasi alam kong tama. Alam kong parang escape namin ang isa't isa sa napakakomplikado at nakakapagod na mundo. Kapag magkasama kami, sandali kaming nagiging masaya. Sandali kaming nakakalimot sa mga responsibilidad na hinaharap namin sa araw-araw. Pero tulad ng dati, laging wag kang papakampante. Kasi laging may paparating na bagyo, nakaambang bagyo. Isang umaga, tumawag si Lina. Hindi siya umiiyak, pero napakalungkot ng boses niya. At mas nakakatakot yun, Mama Mia. Alam mo na ba ang balita? Tanong niya. May sakit si June. Parang tumigil ang mundo ko. Mama Mia, hindi lang kasi basta lagnat, ubo, sipon, o spray ng sakit ng kaibigan namin. Kundi cancer. Late stage na, Mama Mia. Hindi niya sinabi kaagad sa kahit na sino. Mag-isa siyang pumupunta sa ospital. Mag-isa siyang nagpapa-check up. Nagkataon lang talaga na yung isa sa mga nakakita kay June dun sa ospital ay pinsan ni Lina. Kaya nalaman ni Lina ang katotohanan. Ang sabi ni June, ayaw niya raw maging pabigat. Mama Mia, galit ako. Galit ako dahil sinikreto niya. Galit ako dahil ilang taon din naman kaming nagsama sa bahay pero wala siyang sinasabi sa akin. Pero bukod sa galit, mas nangingibabaw sa akin ang takot nung mga panahon na yon. Takot na baka mawalan na naman ako ng kaibigan. Halinhinan kaming tatlong magbantay kay June sa ospital. Wala kasi siyang pamilya. Walang asawa. Walang girlfriend. Ang mga tita niya ay nasa ibang bansa naman. Payat na si June, pero malinaw pa rin ang mga mata niya. Naaalala niyo pa ba? Yung pangakong hindi tayo maghihiwa-hiwalay? Tanong niya. Natahimik kami. Hindi niyo naman kasalanan. Patawarin niyo ako kung hindi ko na matutupad yun, ha? Ganun lang siguro talaga ang buhay. Ayaw naming marinig ang mga salitang yun, Mama Mia. Ayaw naming tanggapin. Isang gabi biglang humirit si June. Bogs, kapag nawala ako, ikaw magluto sa lamay ko, ha? Gago, hindi ka pa mawawala. Sabi ni Bogs sa nanginginig na boses. Alam kong pinipigilan ni Bogs noon ang maiyak, Mama Mia. Tumawa si June. Tawa tayo. Tawa tayo hanggang kaya. At tumawa kami
kahit umiiyak dahil hindi na namin mapigilan ang mga luha sa aming mga mata. Lumipas ang 2 araw matapos ang eksenang yun. Madaling araw noon, tahimik ang ospital. Ako ang nakatokang magbantay kay June. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang hindi ko alam ay gising pala siya. Salamat. Salamat dahil hindi niyo ako iniwanan. At doon pumikit siya, Mama Mia. Wala nang salita. Wala nang mga pangako. At sa pagpikit niya, 3 na lang kaming naiwan. Sa libing ni June, parang wala na kaming luha. Pagod na ang puso namin. Hanggang dulo. Hanggang sa susunod na buhay, June. Sabi ni Lina habang nakatingin sa puntod. Tumango naman si Bogs. Ako, huminga lang ng malalim. Dahil kung hindi ko gagawin yon, tuluyang guguho ang mundo ko. Mama Mia, lumipas ang mga taon pagkatapos nun. May kanya-kanya na kaming buhay. May kanya-kanya na kaming mga anak. Kaming 3 naiwan. Pero tuwing may reunion, kami pa rin. 3 tawa, 3 kwento. Pagkatapos naming magkuntuhan at magtawanan ay tatahimik kami titingala sa langit. Na para bang hinihintay namin ang tawanan at mga kwento ng 2 naming kaibigan na lumisan na. Ang 2 alaala na lagi lang naming kasama. Mama Mia, mahigit 30 taon na ang lumipas mula nung unang araw na umupo ako sa tabi nilang lahat. Ngayon, may uban na sa buhok si Bogs. May mga peklat na si Lina, hindi sa katawan kundi sa puso. At ako naman ay may mga alaala na mas mabigat pa sa edad ko. Nag-message si Lina. Uy, reunion naman tayo. Kahit tayo-tayo na lang. Walang mahabang usapan. Walang tanong-tanong kung saan at kung kailan. Alam na namin agad na sa araw din na yun, sa araw ng pag-iimbita ni Lina, doon agad ang araw ng reunion. At alam na namin kung saan. Sa lumang playground ng school namin, doon kami nagkita. May kalawang na ang mga bakal na nandun. May bitak na rin ang semento na para bang napabayaan na ito dahil nakafocus na sa pagtatayo ng mga panibagong classroom. Pero nandun pa rin ang mga alaala namin. Kahit iba na ang itsura ng mga upuan, umupo kami. 3 na lang kami. Tahimik. Parang laging may 2 kulang sa amin. Kung nandito sila, siguro sobrang ingay natin, ano? Sabi ni Bogs. Isang bagay na nagpangiti rin sa aming 2 ni Lina. Pinag-usapan namin ang lahat sa mini reunion na yon. Ang unang away, ang unang iyak, ang mga unang pagkatalo, at kung paano kami binuo ng bawat sakit at saya ng aming kabataan. Alam nyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko kakayanin ng lahat. Yung paghihiwalay ng mga magulang ko, yung hirap sa kolehiyo. Hinawakan ko ang kamay niya. Ganon din kami, Lina. Ganon din kami. Naglabas si Bogs ng maliit na sobre. Eto, ang tagal na tong nasa akin. Sulat to ni June. Binigay niya to sa akin nung bago siya nagpaalam. Nung huling gabing akong nagbantay sa kanya. Hindi ko magawang basahin to eh.
at hindi ko rin magawang iabot sa inyo. Ngayon lang ako nagkalakas ng loob na basahin to nung nakita ito ng asawa ko sa mga luma kong kahon. Hindi agad binasa ni Bogs ang laman ng sulat na yon. Parang kailangan muna naming huminga. Kapag binabasa niyo to, ibig sabihin wala na ako. Kasi sabi ko kay Bogs, basahin niya lang to kapag kumpleto kayong tatlo at kapag wala na ako. Hindi ko alam kung kakayanin niyo ba tong basahin sa araw o unang mga linggo at buwan na nawala ako. Pero itong si Bogs, malaki lang katawan nito. Matigas lang ito tignan pero napakalambot ng puso kaya alam kong matatagalan bago niyo mabasa itong sulat na to. Ang gusto ko sana, magkaibigan pa rin kayong tatlo hanggang sa huli. Hanggang sa maubos na tayong lahat. Kasi kapag magkasama kayo, parang kasama niyo pa rin kami ni Marco. Alam ko, nangako tayo sa isa't isa na walang iwanan. Pero hindi natin hawak ang buhay. Huwag niyong sisihin ang mga sarili ninyo. Ang totoo niyan, masaya ako dahil kayo ang mga naging kaibigan ko. Kahit na wala nang maaga si nanay, lagi kayong nandyan para sa akin. Lagi niyo akong sinusuportahan. Lagi niyo akong sinasamahan. Kahit na wala naman akong ambag sa mga kwentuhan dahil napakatahimik ko. Masaya ako dahil minahal niyo ako. Hanggang sa muli. Hindi na namin napigilan na umiiyak na pala kaming tatlo. Ilang minuto pa matapos kaming nanahimik, pagkatapos naming basahin ang liham ni June, ay tumayo kami. Tumingala. Para sa atin, sabi ko. Para sa kanilang dalawa. Para sa ating lahat. Walang alak, walang sigawan pero para kaming nag-cheers. Tahimik lamang na pag-alala sa naging kabataan naming 5. Ngayon, Mama Mia, ngayong unti-unti nang lumalaki ang mga anak namin, naiintindihan ko na. Hindi pala lahat ng kaibigan ay panghabang buhay, pero may ilan na panghabang buhay pa rin kahit wala na sila sa tabi natin. Kaming tatlo na lang ang natira, hindi dahil mas pinili nila ang ibang kaibigan kaysa sa amin, kundi dahil kami na lang ang naiwan sa mundong ito. At magkakaibigan pa rin kaming tatlo, hindi dahil sa wala kaming choice, kundi dahil pinipili namin natuparin ang aming mga pangako. Sa bawat tawanan, may lungkot. Sa bawat lungkot, ay may pasasalamat. Kung may makuha man kayo sa kwento namin ng mga kaibigan ko, sana ito yon. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Ang kailangan mo lamang ay yung mga kaibigang hindi ka iiwanan. Yung mga kaibigang handa ka pa ring damayan kahit wala na sila at kahit magkasala ka pa at mang-iwan ng una. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Maraming salamat sa inyong programa at naway marami kaming ma-inspire na mga magkakaibigan ngayon. Lubos na nagpapasalamat at nagmamahal, Giovanni. Grabe, parang hindi nagpakilala si Giovanni sa unang parte ng kanyang sulat, ano. Ngayon lang, parang, sino ba ito nagsumusulat nito? Parang sa huling part lang talaga na Giovanni, gano'n. Anyways, Giovanni, alam niyo, nakakaingit ang friendship ninyo sa totoo lang, 'di ba? Kasi hindi lahat ng mga magkakaibigan ay tumatagal ng ganun eh. Hindi lahat ng mga magkakaibigan ay
Lalo na kapag elementary, parang wala ako masyadong naririnig na tumagal ng pagkakaibigan na yung talagang close at bonded talaga sa isa't isa. Well, tama naman si Bogs, tama naman si June. Sadyang ganyan lang talaga ang buhay. May mga nauuna, may mga nahuhuli. Pero dun din naman ang ending nating lahat sa ilalim ng lupa, 'di ba? So sa ngayon, habang nandito pa tayo, we have to make sulit of the times that we have, 'di ba? Sulitin natin ang mga pagkakataon na magkakasama pa tayo, ang mga pagkakataon na nagtatawanan pa tayo at masaya pa tayo. Yun ang mga susulitin nating mga sandali. Ganun. Anyway, sa lahat ng friendship dyan na hanggang ngayon ay matibay pa rin, cheers to you. At gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga nakikita yung pina-flash nating pictures ay mga pictures namin ng mga elementary friends ko. O hindi ito kwento namin ha. Parang naisip ko lang na pictures namin kaya yung ilagay ko. Kasi parang ano naman siya, swak naman siya sa tema ngayon. Para hindi lang picture ko ang nakikita nyo dyan. Lalo pat ngayong mga panahon na ito na medyo messy pa masyado at di pa ako nakapaglinis. Kaya wala muna tayong video. 'Di ba? Ang dami pang laman ng kwarto. So, hindi ko pa maisisingit ang pag-arrange. Kaya, eto na muna. Mag-ano muna kayo, magtingin-tingin muna kayo ng mga pictures dyan. Mga kaklasiko dyan, nung elementary. O, 'di ba? Saktong-sakto. Kasi elementary tong ano natin. Tong kwento natin sa elementary yan nagsimula. Anyways, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating channel. Sa iyo, Giovanni, thank you very much sa pag-share mo ng napakaganda naman talagang kwento ng buhay ninyong magkakaibigan, nakaka-inspire. At syempre sa ating mga subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe. Lalong-lalo na itong ating mga members na kahit na subscribers na nagpa-member pa talaga. Ay, mahal na mahal nyo naman talaga si Mama Mia. Kaya't maraming salamat sa inyo. Hi ako kay Gimaras Girl, kay Marlia Giana Shane, kay Maria Elena Abe, kay Maureen Tugab, kay Colleen Bueno, kay Benson Boyser, kay Freaky, kay Gail Easy, kay Evelyn Kawit, kay Smack Dax, maraming salamat. Kay Diane Martinez, thank you so much. Kay Gail Easy at Mila Raduban, maraming salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at pagsuporta nitong ating channel. I love you all so much. Ganun. Anyway, sa mga nanonood ngayon na mga subscribers din, kahit hindi kayo po nagpa-member, ay sobrang appreciated ko po ang lagi ninyong panonood at pakikinig, pag-aabang at syempre, lalong-lalo na yung hindi pang skip ng ads. Lalo pa ngayon, ang hina. 'Di ba? Maraming salamat. Hi kay Ed Santos, thank you very much. Kay Sparkling Soda, ayun. Hello. Hello din kay Clarissa Borsena, maraming salamat. Hello din kay Sally Buma, kay Mercedes Esteban, kay Leoneda Ramirez, kay Christina Sison, Ladylin Nabarte, maraming thank you sa iyo. Kay Marvy Montesilio, maraming salamat po. At ako ang inyong nag-iisang Mama Mia na humihikayat sa inyong isulat nyo na rin ang sariling kwento ng inyong mga buhay. Ayan po ang ating email address sa baba. That's mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod, hanggang sa muli. I love you all. Mwah! 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 Bye-bye! Ingat!